Sa mga balitang tinutukan, nilinaw ng palasyo na ang relokasyon para sa mga informal settlers ay legal at naaayon sa batas. Ito ay matapos ang sunod-sunod na mga kritisismo sa ipinakikitang suporta ng pamahalaan sa mga pamilyang nakatira sa gilid ng mga estero. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Naninigan ng Malacanang na ang tulong na ipinaabot ang pamahalaan sa mga sa estero ay naaayon sa Urban Development Housing Act of 1992. Sinabi ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa harap ng report na posibleng maabuso ang programa ng gobyerno ng ilang grupo. Target kasi ng gobyerno na mailika sa mahigit 19,000 nakatira sa mga estero bago matapos ang taon bilang bahagi ng Master Plan on Flood Control. Ang focus po kasi yung tungkulin po ng gobyernong tulungan sila at bigyan sila ng pagkakataon na makaangat naman po sa buhay. At yung maganda po dito, dahil iba't ibang ahensya yung gumagawa dun sa proyekto, there is a validation kung sino po yung mga talagang tunay na nangangailangan ng tulong at yung mga, paano ba natin sasabihin, yung mga gusto lang umabuso doon sa tulong na binibigay ng gobyerno. Sagot na rito ng palasyo sa report na ang relokasyon na ipinatutupad ay bahagi umano ng paghahanda para sa 2016 elections. Unang-una, nasa batas po yun na hindi po sila pwedeng i-relocate nang wala po silang lilipatan. Nasa Lina Law po yun. Kung dapat pong amyandahan yon, ibang usapan na po yun. Pangalawa, yung initiative na po na ito, hindi lang po si Secretary Rojas, hindi ho sa panahon din ni Secretary Rojas nagsimula, pero time pa ho ni Secretary Robredo, pinag-uusapan na po natin ito. Everybody understands na hindi naman po agara na makakapagtayo ng medium-rise structure. It took some time to plan, and also, natagalan din po tayo sa pagpili ng mga communities kung in-city, near-site, or off-site po yung kanilang pipiliing relocation. May 4,000 residente na pumayag na lumikas sa mapanganib na lugar. May mungkahi kasi na bibigyan sila ng 18,000 piso bawat pamilya bilang upa sa lilipatang bahay o gagamitin bilang maliit na puhunan. Pagtiyak pa ng palasyo, sasalain naman ng husto ng kinaukulang ahensya ang benepisyaryo ng programa. At kung paano naman sisiguraduhin, of course that will be given kasi to the DSWD at subject to the normal auditing procedures kasi meron ngang mga concerns na paano ho yung paggastos na kailangan po sa atin siguraduhin na yung perang ibibigay, yung tulong na ibibigay ay gagastusin para sa upa at hindi ho para sa iba't ibang bagay pa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.